Praise you, Almighty Father. Hallelujah. Give you back the glory, the honor, and the praise. Thank you, Almighty Father, for your goodness, for your kindness, your mercy. Thank you for your compassion. Thank you for everything that you have revealed unto us, Father. We thank you for the Kingdom nation that is growing all over the world. We thank you for Kingdom citizens, sons and daughters who have been purchased with your own blood. The meaning of the cross, the meaning of your death on the cross. When you first came as our Redeemer, the Word made flesh, is to take us away from the deception of sin of Satan, Lucifer, the devil, beginning in the Garden of Eden, where our first parents, Adam and Eve, were deceived, hereby sin came into this world. We thank you, Father, that in this season of remembering your first coming, your first advent, the first Christmas was the most significant of all, when you came into this world, wrapped in a swaddling clothes, put in a manger, no room in the inn, born in a significant family of foster parents of Joseph and Mary. But that was the beginning of the redemption of humanity. To know your kindness, your goodness, your compassion, your love towards humanity. That's why we love that verse, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Almighty Father, we thank you that we have come to the understanding of why you came for the first time. It is to offer your life as a sacrifice for many. Not only for many, but for the whole humanity. Thank you, Father, that the purpose of your coming is not in vain. We are here, your sons and daughters. The result of your sacrifice, the result of your death on the cross, the result of your death and burial and resurrection on the cross. We thank you, Father, that now we are living in the life of resurrection that we have known, come to know, that this purpose of your coming is to make us sons and daughters once again. That as we leave this earth one day, by glorification or by physical death, we shall dwell with you in heaven forever and ever. This is the whole purpose of your coming. Thank you for that unmatched love that you've displayed on the cross, Father. Thank you so much for that picture of love displayed on the cross when you came for the first time and nobody loved you when it was time for you to sacrifice. You were all alone on that cross, nailed between two thieves, with a crown of thorns on your head, people mocking, despising and blaspheming you. But your overwhelming, compelling love was displayed on the cross when you exclaimed these words, Father, forgive them, for they know not what they do. This is the kind of love that converted us to you. It was not satanic fear. It was not slavish fear that made us follow you, but
the unconditional love on the cross of Calvary. Thank you, Father. Nobody forced us to serve you. Nobody forced us to dedicate our lives to you. Nobody told us to be loyal to you. Nobody told us to be committed to you. But we understood your love. That's why with our freedom of choice, we came as we understood your message. First of all, your appointed Son, you have destined for this ministry today, came as a natural, normal human being, understood that unconditional love. And because of that, I came and gave my life unconditionally to you, fulfilling the verse, we love you because you first loved us. Thank you, Almighty Father, for this unconditional love that we are here today. And we are sharing this unconditional love throughout all the world, Father. And in this time, and in this season of Christmas, we are here to reflect on that kind of love today. We are here to forgive our enemies. We are here to forgive those people who have wronged us. As we remember your prayer you taught us, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Father, here we are today, still human beings, committing mistakes here and there, with our actions, with our minds, with our words. We ask you for sanctification every day of our lives, to sanctify us from the small mistakes to the big sins that we have committed without knowing. And you, through your compassion, have generously forgiven us. Today, Father, as we remember your forgiveness to us, we also would like to tell the world we are forgiving everyone that have trespassed against us. Let forgiveness reign. That's why we love you. You are a forgiving Father. And make your kingdom nation a forgiving nation of sons and daughters. We are here, Father, to pray that all of your words, though how hard they may be, give us the spirit that we may obey the impossible things when it comes to our natural mindset. Like, love your enemies. Do good to them that hate you. Bless them that curse you. Pray for them that despitefully use you and persecute you, so that you may become like your Father in heaven. Be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Give us, Father, the power to obey those words, even in this time when we reflect upon your goodness. Give us this forgiving spirit. Give us the spirit that we may forgive everyone who have wronged us, that we may forgive even those who we deem unforgivable. You've taught us to love the unlovable. We will also forgive those who still have a chance to come to you and renew their minds in forgiveness, because this is what you've told us in Romans chapter 2. The richness of your mercy and of your goodness leadeth us to repentance. Let this be displayed and manifested in your kingdom nation of sons and daughters wherever they may be.
let this unconditional love and let this forgiving spirit within us flow to humanity. Today, as we remember your coming, the purpose of your coming, and the production of our sons and daughters to be your manifestation on the earth today. We give you back the glory, the honor, and the praise as we celebrate together with humanity the goodness of your love. Bless all of your kingdom citizens, all of the KLCs joining me through, virtually joining me in their KLCs all over the world. May your blessings, your love, may your compassion be with us to manifest to the world the unseen things that they don't know about you. May it be manifested through us. Thank you, Father. To you be the glory forever and ever. In the name of our Almighty Father, our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Father. Praise the Father. Hallelujah. May the Father bless all of you, my brothers and sisters. Before you may be seated, greet each other with a kingdom smile and say the Father's blessings be upon all of you. Naniniwala kayo ang kaharian ng Diyos ay siyang arka ng kaligtasan? Kaya't yan ay pinahayag, ulit-ulitin kong sabihin sa inyo, na ang church age is over. This is now the beginning of the kingdom age. Yung pagtuturo sa atin, yung tinanggap nating mga aral at turo na simbahan, church, na kahit sino na lang pwedeng magpa-register, church, puro church na. Ang lahat inaangkin, ang aking church ang totoo, ang aking church ang totoo, ang aking church ang totoo, because they read in Matthew 16:18, the statement of Jesus Christ when He said, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Kaya na paraming mga taong nangangahas ngayon na magtayo ng kanilang sarili, and they call it church, and they preach, and they persuade and convert other people to enter into that kind of a church, telling them that this is the true church that the Lord mentioned in Matthew 16:18. Isa lang po sana yon sa mga totoo, no? Pero ngayon, more than 3,000 na yata ang nagsilitawan. Alin sa 3,000 na ito ang totoong iglesia? So, ang 2,999, mali yun. May isang lilitaw lang doon. Sino ang tunay na iglesia? Ang nakikinig ng mga salita ng Diyos at ito'y tinutupad. Ano ang tawag ng Panginoon sa mga nakikinig ng Kanyang salita at ito'y tinutupad? Mga matalino. Kaya yung tunay na iglesia, yung tunay na tagasunod ay matalino. Pero para maligtas ang tao, ang tao hindi papasok sa tinatawag na itinurong iglesia sa atin. Sapagkat itinurong iglesia sa atin, organisasyon, relihiyon, denominasyon, hindi po yon. Para makapasok at maligtas ang iglesia, ang tunay na iglesyang nakikinig at sumusunod, dapat pumasok sa kaharian. Anong kaharian? Paghahari ni Jesus Christ. Kailan ka makakapasok sa kanyang paghahari? Pagka may bago kang espiritu. Hindi ka tatanggapin doon
kung wala kang bagong espiritu, sapagkat yung bagong espiritu, iyon ang iyong pasaporte at visa. Paano kayo nakapasok sa Hong Kong? Hinokus-focus ninyo yung immigration? Wala kayong visa-visa, walang passport, dumaan kayo sa immigration. Nung kayo'y napatapat na sa immigration officer, sinabi na lang ninyo, hocus-pocus. Tapos, naduling yung kuwan, lumusot kayo. Ganun ba? May passport kayo, di ba? May visa kayo, di ba? Tiningnan, di ba? Matagal pa kayong di pinapasok, di ba? Sinita pa kayo, di ba? Binuksan pa yung gamit nyo, di ba? Pati yung bagong na dala nyo, binuksan pa, di ba? Hallelujah. Oh, bago kayo nakapasok. Kung ito Hong Kong lang, hindi pa langit, eh medyo may kahirapan at istrikto na yung pagpasok. Lalo na sa at ang mga qualification spiritual ay sinabi na ng ating Panginoon. Sabi niya, bago ka makapasok sa karya ng langit, dapat ipanganak kang muli sa tubig at sa Espiritu. Dahil yung Espiritu mong luma na inangkin mo at namana mo kay Adan at kay Eva, na namana naman nila kay Satanas, na siyang luminlang sa kanila, eh paso na yun, hindi pwede yun. Hindi yun pwede. Pag pumasok ka nun, may immigration, sasabihan ka, ops, wala kang visa. Yung espiritu mong yan, paso na yan. Expired na yan. Hindi pwede sa langit yan. Kailangan mo ng bagong visa. Sige, uwi ka muna. Maghanap ka ngayon ng visa papunta sa langit. Pumunta ka ngayon sa mga recruiting agencies, yung mga denominasyon at relihiyon. Puro ka napiki. Sapagkat isa lang ang tunay, ang kanyang kaharian sa lupa. Kaya hintayin muna natin ang kanyang paghahari dito sa lupa. Hintayin muna natin ang extension niya. So ang Panginoon ang siyang magtuturo ng kapamaraanan sa kanyang bayang minamahal. Magtuturo muna siya ng pinahiran upang malaman ang kanyang kalooban. Kasi kung wala siyang ipadadala, eh, hindi naman lahat na nangangaral pwedeng pahiran. Hindi naman lahat na nangangaral pinadala niya. Ang iba riyan, taas ng kamay, hindi naman tinatawag ng Panginoon. Ako Panginoon, marunong ako mangaral, ako na yung ipadala mo, Panginoon, ako na Panginoon. Graduate ako, Panginoon, sa Bible school, sa seminary, Panginoon, ako na Panginoon. Walang pinili ang Panginoon. Kailangan siya ang pumili. Ang mga apostoles, hindi tinaas ang kanilang kamay at sinabing, ako Panginoon, apostol mo ako Panginoon. Hindi. Siyang lumakad at pinili sila. Peter, sama ka sa akin. Juan, sama ka sa akin. Santiago, sama ka sa akin. Hindi man nila alam, pinasama sila at ginawang apostol. Noong namatay si Judas dahil pinagkanulo ang Panginoon, pagkatapos pinasukan siya ng masamang virus sa kanyang utak, pinagbili niya ang ating Panginoon. Pagkatapos, mga kapatid, ay nawala ang pang-12 apostol, umakyat ng Panginoon. Anong nangyari? Si San Pablo, tinaas ba niya yung kanyang kamay? Ako Panginoon. Hindi. Siya nga ang tagapag-usig ng mga Kristiyano. Paul was even the persecutor of the Christians in his time. He was even bringing letters from the Sanhedrin to persecute the Christians, kill them, murder them. He did not even know the will of God. He thought he was doing the will of God by murdering the Christians at the time. Pero siya tinuro. Tinuro siya ng Panginoon. On his way to Damascus, a bright light shone from heaven, struck Paul from his burden of beast where he was riding, and then all of a sudden he became blind. And he asked the Lord, "Who art thou, Lord?" And the Lord said, "I am Jesus whom thou persecutest." Yon ang pasimulan ng kanyang pagtawag. Sino tumawag kay Paul?
Kaya tama yung John 15:16 na sinabi niyang, "You have not chosen me. I have chosen you." Hallelujah! Ako, mga kapatid, taga-denominasyon ako noon. Hindi ko alam, akala ko yung ginagawa ko, tunay na yon. Pero tinuro ako ng Panginoon. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinawag na muli. Ngunit eto pala ang misyon niya, "Anak, ikaw ang magre-represent sa aking pangalan, sa aking buhay, sa aking salita, sa aking kaharian." Kaya't naririto ako ngayon. Amen? Ayaw akong pakinggan ng mga taga-denominasyon. Mas mahal pa nila yung kanilang relihiyon kaysa sa akin at sa Panginoon. Ang lahat ay masabing masakit ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Hallelujah. So, paano mo tatanggapin ang bagong espiritu? Magsisisi ka ngayon. Kaya ang mensahe ng kaharian, repent. Repentance. What is repentance? A promise. What is the promise? From now on, not my will, but thy will be done. So wala nang debatihan sa atin. When the Word of God says it, bow tayo. Wala nang lahat ng ano pa. Kaya ang pag-aaral natin, dire-diretso, pag binasa natin, kalooban ba ng Diyos yan? Oo, Panginoon, susundin ko po yan, sapagkat ako ay mayroon ng bagong espiritu. Bakit bibigyan ka ng bagong espiritu? You were given a new spirit so that you can have power to obey the will of God. Mababasa ba natin yun sa Biblia? Pakinggan ninyo itong Ezekiel chapter 36 verse 26. Tingnan natin kung ano ang sinasabi. "I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you." For what reason? "And cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them." Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Alat na may bagong puso ay magsabing, "Praise the Lord." Praise the Lord! Bibigyan ko naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. Yung pusong batong yon ang batong pusong ayaw sumunod, matigas, pinatigas ng kasalanan. At aking bibigyan kayo ng pusong malambot, sa presyong malambot. At aking ilalagay ang aking 27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Ito ang dahilan. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking kahatulan at isasagawa. Bibigyan tayo ng bagong espiritu, iyon ang bagong kapangyarihan upang magawa natin na sundin at lumakad tayo ng ayon sa kanyang mga kautusan. Kasi kung walang bagong espiritong yon, kahit na ang lahat ng New Year's resolution gawin mo para magbago, babalik ka pa rin sa dating gawi pagka hindi naalis ang dating kapangyarihan ng lumang espiritu na siyang dating daan. Dating daan ng kasamaan. Yon ang lumang daan. Yon ang dating daan.
na iyong nilalakaran, luma at dating espiritu, na siyang espiritu ng pagsuway, aalisin ngayon yon sapagkat kapangyarihan din yon, pero kapangyarihan ni Satanas. Kaya kapag hindi naalis yun, kahit ang lahat ng New Year's resolution, isulat mo na, sabi ni Satanas, babalik at babalik ka pa rin. Pag February, nako, bumalik ka na. Sabi ni Satanas, welcome back. Kaya yon ay aalisin. Saan natin makikita? John chapter 1 verse 12. Gusto niyo basahin ko mga kapatid? Okay, pakinggan natin ang John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he power. Everybody says power. He gave them power to become the children of God. Power to become the children of God. Ang power doon, ang bagong espiritu. Iyon ang kapangyarihan. Nung nagkaroon ka ng bagong espiritu, may kapangyarihan ka na at ikaw ay anak na ng Diyos. Power to become a child of God. Sa wikang Tagalog, Juan 1, Kapitulo 12. Parang Bible study na ito. Okay? Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. May karapatan ka na, may kapangyarihan ka na maging anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang denominasyon at relihiyon. Bright na kayo ha? Sa kanyang pangalan. Hallelujah! Sa kanyang pangalan. Kanino kayo nananampalataya sa paglilingkod na ito? Pag di pa ninyo na-answer yan, ang laki-laki na ng pangalan, ewan ko na. Hallelujah! Hallelujah! Kaya may kapangyarihan na tayo. Ang hindi natin nagagawa noon, magagawa na natin ngayon. Noon, hindi natin makayang magsamba ng 10 oras sa isang araw. Ngayon, kaya na? Hindi natin kayang kapagsubukan noon. Ngayon, hindi natin kaya ang mga pag-uusig noon. Ngayon, hindi natin kayang magbigay ng ating tithes. Ngayon, may offering at pledges pa. Kaya? Kahit mahubos ang sweldo para sa Panginoon, kaya? Hindi nyo nagagawa noon yan. Praise the Lord. Ngayon, nakakaya mo na. Noon, hindi mo kayang ikaw ay talikuran ng iyong asawa. Ngayon, tinalikuran ka ng dahil sa iyong paglilingkod. Kaya? May kapangyarihan na. Inahilin tulad ko ito sa isang nasa atin. Nakakita na kayo ng tricycle? Tricycle. Yung mga kaibigan ko sumakay sa tricycle, 2 sila. Ang lalaki pa naman. Naku, mga kapatid, dahil ang tricycle, leg power, kaya nung ang mama, kumayod na, paang ginagamit, halos hindi na siya, tumatayo na siya, ay ayaw pang lumakad nung tricycle niya. Sabi ko sa isip ko, pag-uwi nito, kailangan ng isang kartong efficacent oil para sa paa nito. Kaya naawa naman yung mga kaibigan natin, imbes 5 pesos ang ibayad, ginawan 10 pesos dahil awang-awa na sila doon sa mama. Pero sumunod mga kapatid, tricycle na yung tricycle niya. May makina na. May kapangyarihan na. Kaya nung sumakay muli ang ating mga kaibigan, sitting pretty na sila, pati ang driver, sitting pretty pa rin. Ang gumagawa lahat ng trabaho, yung kapangyarihan ng makina. Noon, nasa denominasyon kayo,
puro tricycad kayong lahat. Kaya ang hirap ninyong himukin upang magsamba. Kaya yung nasa denominasyon, ang pag-uugali, ang pastor nila, ang siyang humahabol-habol sa kanila, sister, brother, sige na magsamba na kayo, wala nang natira, yung pamilya ko na lang naroon. Maawa naman kayo, wag na kayong pumunta kay Kibuloy, marami na sila dyan, dito naman kayo maiwan sa atin. Manatili kayo dito mga brothers and sisters dahil wala na tayong pangarkila, sino pang mabibigay ng offering sa atin? Kaya kawawa yung pastor, mga kapatid, nahabol-habol yung mga membro. Di ba tama? Pero katagalan, talagang nawawala na at ang bigat ng ating mga paa para pumunta sa pagsamba. Sapagkat pagdating mo roon, dahil walang kapangyarihan, ang gagawin mo, matutulog ka lang. Amen. Pero tingnan ninyo, ngayong nasa tunay na kayong paglilingkod, tayo ang nagsisipumilit na pumasok sa kanyang kaharian. Why? Because the Lord says so. He said, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent taketh it by force. So ang pagpasok natin sa kanyang kaharian, dahil may kapangyarihan, hindi tayo pabakla-bakla sa pagpasok doon. Tayong nagsisipumilit na pumasok sa kanyang kaharian. Di ba't excited tayo every time na meron tayong pagtitipon na tayo ay magsamba sa ating buhay na Diyos, hindi na makapaghintay kung ito ba is Sunday na, gusto natin Sunday na. Sa atin nga doon sa Pilipinas, sa sobrang excitement dahil sa pangyarihan bagong pumasok sa kanila, dumating siya, naka-Amerikana lahat. Walang kumikibo doon sa bahay-sambahan. Nagtanong siya, bakit walang pagsamba ngayon? Ang aga ko pa naman. Sabi ng worker natin, Brad, Sabado pa ngayon. Oh, naku, akala ko linggo na eh. Hallelujah. Dahil sa kapangyarihan ng bagong Espiritu, hindi mo na alam ang araw. Sabado pa lang, nagiging linggo na sa'yo dahil excited ka. Yon ang ating motto, every day is sweeter than the day before. Sa ating paglilingkod daw lang kapangyarihan, every day is boring before the day before. Hallelujah. Mahal ninyo ang Panginoon? Kaya't eto'y panahon na malaman natin na pagkat tayo ay meron ng bagong espiritu, welcome na kayo sa kanyang kaharian. At in-invite na natin ang kaharian niya dito sa lupa. Ibig sabihin ng thy kingdom come, ang kalooban niyang ginagawa doon sa langit lamang, dahil ang kaharian ng Diyos nasa langit, kaya pumupunta doon, bago ka makapunta sa kaharian sa langit, kailangan mamatay ka muna. Yung lahat ng naroroon ngayon, except Enoch and Elijah at sa ating Panginoong Jesucristo, ang lahat dumaan ng kamatayan bago pumasok doon. Mahirap pumasok doon. Kahit namatay ka na, kung hindi mo pa sasunod ang kanyang kalooban at hindi mo pa alam ito, hindi ka rin makakapasok. Pero marami na sila doon. Sa langit, walang problemang tuparin ang kanyang kalooban. Ang problema dito sa lupa, dahil si Satanas naririto. Kaya ang mga Kristiyano dito, Kristiyano sa pangalan lang, wala sa gawa. Dumating ang Panginoon, nirebuke niya yung mga tao, sabi niya, malapit masyado yung mga bibig niyo sa akin, ang puso naman yun, layo. Sinasabi nila, praise the Lord, we love you Lord, pero they do not do the will of God because of that old spirit, and they failed to repent. Hanggang John 3:3 lang sila nakakita sa kaharian ng Diyos, pero hindi nakapasok. Born again sila, nakakita sa kaharian, pero hindi nakapasok. Tayo ay hindi born again. Huwag kayong pumayag, tawagin kayong born again. Kulang yan. Born again in the Spirit. Kaya pag sinabing, born again ka? Hindi, born again sa Spirit. Yan, tayo yan. Sa Spirito tayo ipinanganak na muli. Because our Father is a Spirit, naturally He will produce another Spirit. Bakit may katawan kayo?
Kasi pinanganak kayong una. Anong tatay nyo? Katawan din. Nanay nyo, katawan din. Laman din ang nanay at tatay nyo, di ba? Kaya na-produce nila, laman din tulad nyo. Yon ang unang kapanganakan. Kaya sinabi niya, kailangang ipanganak kayong muli. Hindi sa laman, sa espiritu. Ngayon napanganak na kayo, bago na yung espiritu nyo, ang katawan nyo, siya pa rin. Pag tinitingnan kayo ng Diyos ngayon, sapagkat lumalampas ng paningin niya sa inyong laman, nakikita niya espiritu sa loob ninyo. Iyon ang anak niyang nasa sa inyo. Kaya't may relationship ka na sa Kanya. Ama mo siya, anak ka niya. Welcome ka sa Kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya pagka meron ng mga anak sa Diyos dito sa lupa, ibababa ang kaharian dito upang sila'y sakupin, upang sila'y pangalagaan, upang sila'y pakainin sa Kanyang kalooban. At dito na pumapasok ang role ng Kanyang pinahiran na walang iba kundi ang unang ipinanganak sa Kanyang kalooban sa butil na pananampalataya na walang iba kundi ang nagsasalita sa inyong harapan. Hallelujah! At ngayon mga kapatid ay tinatanggap na natin ang mga reward ng ating paglilingkod na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. At ngayon, pinagpapatuloy ng Panginoon na ipagkatiwala sa inyong pastor ang marami pang mga bagay sa kanyang kalooban. Ang una ay pinagkatiwala ang kanyang pangalan. Napagkatiwalaan pa ako? Napahiya ba siya? Pangalawa ay pinagkatiwala ang kanyang buhay. Napahiya ba siya? Maraming nagkakamali sa buhay ko pero hindi napahiya ang Panginoon sa akin. Hallelujah. Sabi ng iba, sayang daw ako. Lalo na yung mga bago, lalo na yung mga bagong gawain. Yan ba si pastor, ano ba yan? May pamilya ba yan? Hindi, single yan. Sayang. Sayang ba inyong pastor? Ngayon, alam na ninyo ang katotohanan, hindi sayang, no? Talagang yan ang tunay na kailangang ipamuhay ng isang pinahiran para mag-represent sa Kanya. So natutuwa tayo at nagagalak dahil merong tumanggap nung pagkatawag at ibinigay at pinagkatiwala ang Kanyang pangalan. Susunod ang pinagkatiwala niya sa akin ay ang Kanyang mga salita. Pinagkatiwala ang Kanyang pangalan, pinangaral ko ang pangalan, walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit so katikaligtas ng tao. Meron pa ba? Wala na. Hindi naman paramihan ito. Mas marami kami sa inyo. Naku, mas marami kami pagka nagtitipon. Ano ba sinabi ng Panginoon? Paramihan ba ito? Sinabi niya, maliit, masikip, ang daan papunta sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang nakakasumpong nito. Ngunit malapad, maluwang ang daan papunta sa kapahamakan. Marami ang dumadaan dito. Kung paramihan, edi hindi ligtas yung marami. Sa Arka ni Noah, ilan ang naligtas? Sa Sodoma at Gomora, ilan ang naligtas? 4, napahamak pa yung isa. Hallelujah! Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, ilan ba talaga ang mga butil mo? Doon lang Pilipinas yun. Sinagot ako ng Panginoon pamamagitan ng isang revelation. Pinakita niya sa akin ng malaking isda. Itong tinignan ko, tuna, barilis. Sabi niya, kunin mo ang puga ng isdang yan. Bilangin mo, ganyan, karami ang mga anak kong dito sa Pilipinas ay ililigtas. Nabilang mo ba yon? Pero pumunta na lang ako sa encyclopedia. Tiningnan ko doon. Ang bilang pala ng isang mature na barilis na isda, ang pugan niyan ay it's numbering about 3 million. 3 or 30 million. Basta't nando doon sa ganang yon. Ganyan, mga kapatid. Kung 3 million o 30 million, what is that sa population na 6 billion ng sanlibutan?
Bali parang equivalent nun, 8 tao lang yon o 3 tao lang sa panahon ng Sodoma at Gomora. Talaga bang gano'n ang kaligtasan? Amen. Lalo na sa bibigyan ng katawang hindi na mamamatay na tinatawag na glorification. Kaya yung espiritong nasa sa inyong bago ngayon ay binigay, pinagkaloob ng banal na espiritu sa inyo, yan ay ang deposito upang kayo ay hanguin isang araw at kumpletuhin na ng Panginoon. Kilala niya na kayo kung sino kayo. Tapos mga kapatid, pagdating ng panahon ng glorification, bubuuin na niya ang kanyang kapangyarihan sa inyong buhay upang ipasok na sa inyo ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya sinabi niya, anak, ang lahat ng papasok sa aking kaharian, isang araw, gigising silang, wala na silang karamdaman. Anak, ang papasok sa aking kaharian na magiging anak ko, isang araw, gigising sila, wala na silang karukhaan. Isang araw, gigising kayo, hindi na kayo tatanda. Amen. Kaya bang gawin ng Panginoon ang mga bagay na yan? Bakit? Pinangako niya. From heaven, we are looking to our Savior, the Lord Jesus Christ, who will change our vile bodies. Ito may kamatayan. That it may be fashioned like unto His glorious body. Magiging katulad ng kanyang katawan na walang kamatayan. Bakit? Sinabi rin ba niya yon? Okay, basahin natin itong John chapter 3 verse 6 kung ano ang sinasabi ng Panginoon dito. Sinabi niya rito, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Itaas nga ang kamay ng mga ipinanganak sa Espiritu. Ano ang inyong unang kapanganakan? So ipinanganak kayo sa laman. Laman nga. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Saan ipapasok ang bagong Espiritu? Sa loob ng katawan nyo. Natural. Alanganin namang nasa labas. Nasa loob ng katawan natin. Sinabi ng Ezekiel 36, 26 and 27. At sinabi niya sa verse 7 ng Juan 3, Juan 3:7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Verse 8, tingnan ninyo ang ugali nung ipinanganak na muli sa Espiritu. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at maririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ang hangin humihip, hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan pupunta. Ganyan ang ipinanak ng Espiritu. Mauunawaan ninyo yan pagka nag-glorified na tayo. Si Jesus Christ ba'y nag-glorified? Biglang-bigla, nakita siya doon sa upper room. Hindi nila alam kung saan galing. Biglang-bigla nawala, hindi nila alam kung saan pumupunta. Gusto niyo ang katawang ganun? Ibibigay niya sa atin yun. Sinong bibigyan? Ang ipinanganak na muli sa yun lang ang bibigyan niyan. Kaya kayo ngayon, mga kapatid, mapalad kayo sapagkat naipahayag sa inyo at nai-reveal na ng Panginoon ang mga bagay na ito. At tingnan ninyo, ang karakter noong mga ipinanganak sa Espiritu kakaiba kaysa ipinanganak lang sa laman. Kaya sinabi niya, kailangang ipanganak na muli kayo. Hindi yung laman niyo ipanganak na muli ngayon. Napasel pa si Nicodemus, sabi niya, paano? Gagapang ba muli ako doon sa tiyan ng aking nanay?
Kala niya yung laman niya ipanganganak na muli. Sabi niya, puti na yung buhok ko, ang tanda ko na, paano kong gagawin yun? Sabi ng Panginoon, talagang bulag ka, Nicodemo. Hindi mo alam ang mga bagay na espiritual. Oh, hindi pala yung laman natin ay panganganak, kundi ang ating espiritu. Bago na ba? Ang sinabi niya, they that are in Christ are new creatures. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kayo, isang araw, sabi ko na sa inyo, gigising kayo. Yung karamdaman nyo, nawala na yon. Naniniwala kayo? Yan mga kapatid, ang sinabi niya, isang araw, gigising tayo. Kinaumagahan. Kung kuba ka, ay mawawala yung pagkakuba mo. Kung ano man karamdaman ng katawan mo, mapapawi yun. Kung di ka makalakad, makakalakad ka na. Kung bulag ka, makakakita ka na. Kung kalbo ka, kaya kayo mga kalbo, may pag-asa pa kayo. Hallelujah. Hallelujah. Ito yung kanyang kaligtasan. Ngayon, hindi lang yung pangalan niya yung pinagkatiwala, kundi ang kanyang buhay, hindi napahiya ang Panginoon, ngayon ang kanyang mga salita. Anong sinabi ng mga salita ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa akin? Pinagkatiwala ko yan sa iyo, anak. Kasi yung iba, ginagamit yan, hindi sila mapagkatiwalaan. Ginagawa lamang nilang kalakal ang mga salita ng Diyos. Kala nila sa pangangaral, magkakaroon sila ng maraming ganansya. Hallelujah. Kaya't pagka pumupunta sila sa imbitasyon na ginagawa sa kanila, sinasabi nila, magkano ba ang tatanggapin ko doon? Oh, may presyo na. Ginagawang kalakal ang mga salita ng Diyos. Ngunit, ipinagkatiwala ito at ngayon hindi napapahiya ang ating Panginoon Diyos sa kanyang pinagkatiwalaan. Bakit mahalaga ang salita niya? Sinabi niya sa kanyang mga salita dito sa Juan Kapitulo 12, versikulo 48. Babasahin ko sa ating sariling wika. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ano ang hahatol sa atin sa huling araw? Relihiyon, denominasyon? Sino? Salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya wag nating itakwil yun at humanap tayo ng mga utos na ginawa lamang ng tao. Itabi natin ang utos ng tao at pasimulang sundin ang mga utos ng Diyos sa ating mga buhay. Ito yung palaging pangangaral na ginagawa ng inyong pastor at ito'y tinatanggap natin ngayong maluwang sa ating puso dahil may kapangyarihan na tayo. Ang ating paglilingkod ay hindi na tricycad. May kapangyarihan na upang sundin ang mga kautusan ng ating buhay na Diyos. Nagagawa na natin. Kaya yung ibang taong ang kanilang paglilingkod ay walang kapangyarihan, tinitingnan tayo. May nakapagsabi talaga sa akin, sinabi niya, akong napapagod sa inyo. Sila raw napapagod sa atin. Magsamba kayo, tag-6 na oras. 2 beses pa. Nagsisitulog ng lahat sa linggo, kayo nagsasamba pa. Akong napapagod sa inyo, ulan, kumidlat, kumulog, bumaha. Hindi kayo umalis. Ano bang pinakain sa inyo? Hindi nila alam, mga kapatid, na meron tayong kapangyarihang gawin yon.
Sila hindi nila magawa yon. Kaya isang oras sa pagsamba ay lumalabas na sapagkat hindi nila kaya. Tingnan nyo, pagkatapos wala silang magagawa kundi humiwalay at patay ang kanilang pagsamba sa Diyos. Ito'y napapagtagumpayan natin ngayon na maluwang at madali sa atin. Hindi naman tayo nagsisipumilit na gawin yan. Naging natural na lang natin sapagkat ipinanganak na nga tayo sa Espiritu. Tingnan ninyo. Kanina galing pa tayo sa Queen Elizabeth. Biglang-biglang narito na naman tayo. Kung adult camp pa ito, pagkatapos ito, magsiset up na naman tayo, maglalaro na naman tayo. Hindi nila magawa yun. Biro ninyo, nagtatawanan pa tayo, biglang-bigla, iiyak tayo, hindi nila magagawa yun. Paano ba nila magagawa yun? Amen. Kaya kakaiba ang karakter ng mga anak ng Diyos sa kanyang kaharian. May pag-uugali silang ipinanganak talaga sa Espiritu. Kaya hindi na tayo dapat turuan sa mga bagay na ito, nasa sa atin na yan. Kaugalian natin yan sapagkat ikaw ay kumukuha sa kaugalian ng Espiritong naipasok sa iyo. Tuturuan mo pa ba ang isdang lumangoy? Meron bang swimming school ang mga isda? Meron bang flying school ang mga ibon? Tinuturuan ba ang ibon kung paanong lumipad? Natural ba niya yon? Amen. Ang isda, natural niyang lumangoy. Ang mga ipinanganak sa Espiritu, natural na walang imposible sa kanila. Natural nila yon. Natural na yung ipinanganak sa Espiritu, hindi napapagod. Natural na yung ipinanganak sa Espiritu, hindi natatakot. Mawalan ng pera. Kaya't pagka binigay nila sa Panginoon, wala silang takot. Bakit? Sapagkat natural sa Espiritong ipinasok sa kanila na sinasabing wala na kayong pagkatakot sapagkat ang ipinasok ko sa inyo galing sa akin yan. Ako ang may-ari ng lahat ng bagay. Natural nating nalalaman ang sinabi niya sa Luke 6:38. Give, and it shall be given back unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over shall men give into your bosom. For with what measure you meet, it shall be measured to you again. Natural yun. Kaya natural na sa loob natin yun. Natural na hindi tayo napapagod sa paglilingkod. Natural na hindi tayo nauubusan ng pagpapala. Natural na hindi tayo natatakot sa karukhaan. Hindi tayo natatakot sa anumang bagay na ipinananakot ng demonyo sa atin. Ano pa yung mga natural natin? Natural na tayo tumatayo sa ating sariling dalawang paa. Yung iba hindi makatayo kung wala silang support. Yung hindi makatayo na walang support, mga lumpo yun. Mga lampa yun. Sa mga ipinanganak sa Espiritu, iba mga kapatid. Amen. Hindi tayo dependent sa lakas ng iba. Ibang tao na hindi makapagpapatuloy kung wala tayong attachment sa mga physical relationship. Pwede tayong tumayong mag-isa. Halimbawa, isa sa inyo pinadala doon sa Espanya, kayo lang mag-isa doon, mababackslide ba kayo? Pinadala kayo doon sa Amerika, kayo lang mag-isa doon sa state na walang paglilingkod ng kingdom, mababackslide ba kayo? Hindi. Natural natin yon. Hindi maalis sa atin yon. Natural na karakter ng anak ng kaharian na sapagkat siya'y butil, natural na siya ay dadami. Natural yun. That's natural to the citizens and the people of the kingdom. That wherever you go, you have the seed faith in your heart, and wherever you are, you don't backslide. It's just natural for you to do that because you are born again in the Spirit.
Kaya hindi na tayo tinuturuan sa mga bagay na yun. Natural sa atin yun. At biglang-bigla may tatawag sa akin at sinasabing, Pastor, kami po'y handa na rito sa bansang ito. Bakit? Sino ka ba? Naku, BSGL po ko galing sa Hong Kong. Narito po kami sa Brunei ngayon. Nakapagpasimula na kayo. Opo, organized na po. Natural yun. Hallelujah. Natural sa isang ipinanak sa Espiritu na malawak ang kanyang pananaw. Ngayon, marami sa inyo ngayon, binibigyan na ng vision ng Diyos na kayo ay gagamitin sa ibang bansa. Sapagat na-train na kayo dito. Natural sa mga ipinanganak sa Espiritu na sila ay matalino. Ang nakikinig at sumusunod ay matalino. Natural lang sa mga ipinanganak sa Espiritu na ang kanilang mga pananampalataya ay tinayo sa bato ng mga salita ng Diyos na wala iba kundi ang bato ng pagsusunod. Natural lamang na ang kanilang mga emotions, mga damdamin ay ipinako na sa krus kasama kay Kristo. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live, I live for the Son of God who loved me and who died for me. Galatians chapter 2 verse 20. Natural yun. Natural, mga kapatid, na pagka ang isang bagay ay magiging hadlang sa iyong pananampalataya, iiwan mo yun kahit ginto pa. Natural na pagka ang isang bagay o isang tao ay makakahadlang sa iyong paglilingkod sa kaharian, mas ang kaharian ng Diyos at ang paglilingkod mo ang mas iyong susundin kaysa ano pa mang bagay. Kaya maraming mga boyfriend ang na-broken hearted dito. Sapagat sinabi ng isang BSGL, pasensya ka na sapagkat mas mahal ko ang Panginoon kaysa sa iyo. Di ba? Di ba kadalasan, ano po broken hearted yung babae? Dito sa Hong Kong, sa paglilingkod, ang maraming na broken hearted mga lalaki. Natural lamang, mga kapatid, na sa mga ipinanganak sa Espiritu, ang katotohanan ay inherent sa loob nila. Natural lamang na sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi lamang nila sinasalita ang salita ng Diyos, kundi ito'y kanilang sinusunod. Sapagkat nakatayo sila sa Espiritu ng pagsusunod na walang iba kundi ang ipinasok sa kanila. Natural lamang na maraming beses tayo ay inuusig, pero ang pag-uusig ay nagiging pagpapala sa atin. Natural na ang majority, inuupos tayo. Pero natural lang na tayo ay tumatawa lang. Natural na tayo, mga kapatid, ay pagsasabihan ng masama. Sapagkat sinabi ng ating amayan sa Matthew chapter 5, Blessed are you when men shall persecute you and shall say all manner of evil against you for my sake. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ay magsabing hallelujah. Tingnan ninyo ito, ha? Mapapalad ang mga mahabagin, sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga mapagpayapa. Tayo ay hindi mga troublemakers, mapagpayapa tayo. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama. Nako, natural lang na gagawin nila sa atin yon dahil sila'y may espiritong ganon. Natural lang tayong pagwiwikaan sapagkat para sa atin ang sinabi ng ating Panginoon. Pagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin, sabi ng Panginoon. Dahil sa Kanya, pagwiwikaan tayo ng hindi maganda.
Ako raw ay kulto. Nung tiningnan ko, sabi ko, gusto ko makita yung mukha nung tumatawag na kulto sa akin. Nung nakita ko, abay, sa mukha pa lang, siya ang kulto. Hallelujah. Natural lang sa atin na hindi tatablan ng anumang bagay. Hihinto sa harapan natin ang bala ng pag-uusig. Hihinto sa harapan natin ang bala ng kahirapan. Hihinto sa harapan natin ang nag-uumapoy na bala ng demonyo upang pahinaan ang ating pananampalataya. Anong ginagawa natin? Ginaganon lang natin ang kamay natin. Ang bala ay humihinto sa harap natin. Hallelujah! Hindi tumatalab! Natural ba sa atin yon? Tatamaan ba ng bala ang espiritu? Kaya mga kapatid, lumalagpas lang. Wala nang kapagpapahina sa atin. Kaya ang reward natin, kahit wala kayong mga pangalan, posisyon, hindi nyo kailangan yon. Hindi na kayo kailangan tawagin pang reverend, hindi na kayo kailangan tawagin pang obispo, hindi na kayo kailangan diakonisa, diakono. Kaya sa langit, ang ating gawa ang tinitingnan. Kaya kayong mga PCM at BSGL na marami ng mga kaluluwang nagbago dahil sa inyo. Kahit wala kayong titulong obispo, napakalaki ng reward ninyo sa langit. Hallelujah! Hallelujah! Sa yung mga titulong yan, hindi na natin kailangan yan. Ang tinitingnan ng Panginoon dito, basta't ipinanganak ka sa Espiritu, ikaw ay mag-uugaling tulad ng Espiritu, ikaw ay gagalaw na tulad ng Espiritu, at ikaw ay mamumuhay na tulad ng Espiritu na nakakalugod sa harap ng ating Panginoon Diyos. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Kaya nagtataka sila sa paglilingkod natin na parang hangin lang sa kabilis, mga kapatid, at hindi tayo napapagod. Pag-uugali ng Espiritu yun. Kaya ang reward natin sa langit, napakalaki. Alam kong kayo ay busog na busog sa mga salita ng ating buhay na Diyos. At hindi ko tatapusin ang panambahang ito na hindi ko kayo bibigyan pagkakataon na makalapit dito at tayo ay mananalangin. Special na panalangin ang gagawin ko sa inyo, lalo na sa ating mga manggagawang PCM at BSGL na ginagamit ng ating buhay na Diyos sa mga sandaling ito. Kaya habang lumalapit kayo dito, mga kapatid, ay buksan natin ang ating mga puso. Hindi niyo lamang mahal niya kayo, kundi alam niyo. Hindi sinasabi ng utak niya ninyong mahal niya kayo, kundi alam ninyo sapagkat nadadama ninyo. Ang pagmamahal ay hindi pinag-aaralan, kundi nadadama. At sa mga sandaling ito, nadadama ninyo ang pag-ibig ng ating buhay na Diyos. Mahal niya ang mga anak niyang ipinanganak sa kanyang kaharian. Kaya't habang inaawit ang awiting ito, itaas natin ang ating mga kamay, buksan ang ating mga puso upang patuloy na tanggapin ang kanyang mga pagpapala sa ating mga buhay.
Paluin kayo ng kanyang pagpapala. And all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know it's sweet. Oh yes. Open your hearts. Receive the blessings that comes from the Lord. Feel the presence of God. He's touching you right now. Oh, he does me. And all the joy that floods my soul. Feel the touch of the Lord. Something Feel the touch of the Lord. and he does me. He does me. Oh, let him touch you right now. Oh, he does me. All the joy that floods my soul. Oh yes. Oh yes. Something happened, and Oh yes. oh, Jesus, Oh yes. Oh yes. Oh yes, Lord. it takes to be more like you, and that's what I'll be willing to do. I'd take sunshine or rain, come on for pain. That's what I'll be willing to do. Oh, whatever it takes for my will to pray. That's what I'll be willing to do. Habang nakataas sa inyong mga kamay, mga kapatid, at bukas ang inyong mga puso, patuloy ang presensya ng ating buhay na Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Pinupuno kayo sa mga sandaling ito ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga pagpapala. Hallelujah! At ginagawa kayong katulad ng gusto niyang mangyari sa inyo sa mga sandaling ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Kakaloob niya ang kapangyarihan sa iyo. Kapangyarihan gumawa ng mga bagay na hindi mapaniwalaan. Hallelujah. Kapangyarihan na tumayo. Kapangyarihan na gumawa sa kanyang kalooban sa iyong buong buhay. Ama, narito po ang mga anak ninyo. Bukas ang kanilang mga puso. Kaya't sa mga sandaling ito,
Tinatalian ko ang anumang hadlang sa kanilang buhay. Tinatalian ko ang lahat ng masamang espiritong humahadlang sa anumang bagay sa kanilang buhay. At sa mga sandaling ito, sa ganun ding kapamaraanan at kapangyarihan, ay binibitiwan ko sa kanila ang mga pagpapalang karapat-dapat nilang tanggapin sa kanilang mga buhay. Pagpapala ng inyong banal na presensyang mananatili sa kanila, pagpapala ng kapangyarihan at kapayapaan, pagpapala ng mga kasaganaan na dapat mapa sa kanila at ng kanilang mga pamamahay, pagpapala ng kaligtasan na kanilang tataglayin, pagpapala ng isang buhay na magiging liwanag at asin sa sanlibutan ito. Mapapasa kanila rin naman ang pagpapala, O Diyos, ng pagpaparami bilang mga butil sa kanilang pananampalataya, tulad ng inyong sinabi sa Juan Kapitulo 15 versikulo 8 na ito'y kalugod-lugod sa inyong harapan. At ngayon, sa inyo po itinataas ko sila, dinadala ko sila sa inyong presensya, sapagkat sila po na ipinagkaloob ninyo sa inyong anak dito sa lupa ay inyo rin naman. At ngayon itinataas ko ang bawat isa sa kanila na ipinanganak sa inyong espiritu na tunay ninyong mga anak. Dinadala ko sila sa inyong paanan, dinadala ko sila sa inyong trono, dinadala ko sila sa inyong kaharian, upang sila ay magpatuloy na inyong basbasan ng inyong kapangyarihan dito sa lupa, na makagawa sila ng ayon sa inyong banal na kalooban, O Diyos. Gamitin sila bilang instrumento ng inyong kaligtasan. Ano man ang kanilang mga dalangin, ito'y magkakaroon ng dali-daling kasagutan. Ano man ang kanilang mga dalangin, ito, Diyos, ay madaling ipagkakaloob sa kanila. At kung sila'y kinakailangan ng mas masaganang katibayan, ito'y pasa sa kanila. At ano man ang kanilang kiniklaim, O Diyos, ibigay po ninyo sa kanila ang espiritu at ang mga salita ng pananampalataya, na anuman ang bigkasin nilang pagpapala para po sa inyong kaharian, ito ay magkakaroon ng katuparan. Hallelujah! Hallelujah! Sa kanila pong mga karamdaman, ito ay aalis na sa kanilang katawan, walang mananatili riyan. Kinakalagan ko sila sa mga pagkabilanggo ng mga karamdamang yan, sapagkat sila ay mga anak na ng inyong kaharian. Ang mga karamdamang yan ay mamamatay sa kanilang mga buhay at aalis, matutuyo. At ang kalusugan ay siyang mapapa sa kanila. At pangungunahan ninyo sila sa mabuting daan. Pangungunahan ninyo sila sa mga daan na ayon sa inyong kalooban. Ano man ang kanilang magiging desisyon sa buhay, ang desisyon niyan ay pinangungunahan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, Diyos. Kaya't sa mga sandaling ito, tinataas ko sila sa inyo. Di lamang sila, kundi ang lahat ng mga PCM at mga BSGL, lahat ng mga coordinators dito, lahat, O Diyos, ng mga ginagamit ninyo sa inyong gawain, lahat ng mga tagapamunga ng mga kaluluwa, mga sangang nagdadala ng bunga, sila pong lahat ay tinataas ko para po sa mga espesyal na pagpapala na tatanggapin nila mula sa inyo sa mga sandaling ito. Hallelujah! 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 Tinataas ko rin naman ang gawain ninyo dito sa Hong Kong, O Diyos. Lalo po ninyong pagpalain doble-doble sa taong ito, sa mga taong pang sumusunod na inyong ibibigay sa amin na. At itinataas ko po ang lahat ng kanilang pangangailangan sa inyo sa mga sandaling ito, na walang lalabas dito sa auditorium na ito na hindi tatanggap ng mga doble-dobleng pagpapala na kanilang kinakailangan sa kanilang mga buhay. O Diyos, sa mga sandaling ito, tinataas ko din ang lahat ng gawain ninyo rito. Tinatalian ko pa ang ano pa mang kapangyarihan ni Satanas na maaaring humadlang sa mga anak ninyong naglilingkod ng ayon sa inyong kalooban. Wala nang kapangyarihang mananaigpa si Satanas
Siya ay sanang talunan sa aming mga buhay. Nakatali na ang kanyang mga kamay sa inyong kapangyarihan. Dito sa Hong Kong, dito magbubula ang inyong kaligtasan papunta sa iba pang mga lugar, tulad ng mga naipanganak ngayon sa Japan, sa Singapore, sa Taiwan at iba pa. Sila po inyong gagamitin kahit na sa ibang mga bansa. Ama, dito po manggagaling ang kanilang mga pagpapala bilang mga worker sa Espiritu. Ano man ang kanilang hingin, ito ay inyong gagawin ayon sa inyong kalooban. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, tanggapin ninyo ang mga pagpapalang ito na nai-release, nabitiwan ngayon sa inyo. Tanggapin ninyo ang mga pagpapalang yan. Lahat kayong may karamdaman, magaling na kayong lahat. Lahat kayong may mga problema, may solusyon lang lahat ng inyong problema. At sa linggong ito, marami pa kayong mga mabubuting bagay na tatanggapin mula sa Kanya. Lalo kayong patitibayin sa inyong mga pananampalataya. Tanggapin ninyo ang Kanyang mga pangunguna. Ano man ang desisyon nyo, hindi kayo pababayaan ng ating buhay na Diyos. Pangungunahan niya ang lahat ng desisyon ninyo ng ayon sa Kanyang dakilang kalooban. Yan ay mapapasa inyo. Tanggapin ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Hallelujah! Isang malakas na clap offering sa ating buhay.